Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa pinakabagong lunsad na bird breeding sanctuary sa Davao City, nahatch ang isang Philippine Eagle. Kilalanin natin ang natatanging eaglet na si Chick number 30. Abot langit ang tuwa ng NBBS o National Bird Breeding Sanctuary sa Toril, Davao City. Kamakailan lang kasi, matagumpay na napisa o nag-hatch sa sanctuary ang isang Philippine Eagle chick, si Chick number 30. Kuya Kim, bakit may tuturing na espesyal na eaglet? Si Chick number 30. Kuya Kim, ano na? Kuya Kim, ano na? Alam niyo ba na si Chick number 30 ang pinakaunang eaglet na napisa sa National Bird Breeding Sanctuary na matatagpuan sa Eden, Toril, sa Davao City? Dito lang Pebrero nang magsimula mag-operate ang NBBS. Ayon sa facility manager ng NBBS na si Domingo Tadena, hindi naging madali ang pag-hatch kay Chick number 30. Si Chick number 30 ay nabuo through artificial insemination. Ang artificial insemination ay isang pamamaraan kung saan ang semen ng isang lalaking Philippine Eagle pinapasok sa reproductive tract ng isang babaeng Philippine Eagle. Ang sperm donor naman ay si Eagle Sinag at ang babae naman, ang pangalan niya ay Pinpin. Ang incubation period naman o yung haba ng panahon na kailangan para maging isang sisiw ang itlog, inabot daw ng 56 days. Pero si Chick number 30, Hindi siya nakahatch by itself. Ang tawag namin doon, help out. Supposed to be, ang chick mag-pip siya. Yung tutasan na niyang cell, 54 days of incubation. Pero hinihintay namin at hindi naman siya naka-pip. Nung pagdating ng 55 days, tinulungan namin. Kami nang nag-pip para sa kanya para hindi siya masuffocate. kumusta naman kaya ngayon si Chick number 30? As of now, the chick is 3 days old at nandoon pa siya sa laboratory. Kumakain. Dahan mabuhat na niya kanyang ulo. Most of our birds here are unlike what they have in other breeding prime breeders because they got them from the wild. Ang sa atin, puro rehab birds. And we've had to deal with these birds and make them breed. This also underscores the skill and passion ng breeding staff natin. Naway lumaki si Chick number 30 na singtayog ng lipad ng isa sa marahil sa pinakasikat na agila sa bansa. Paano ba naman? Nasa pera lang naman natin ang kanyang muka. Kilala niyo ba kung sino siya? Ito ang pinakabagong disenyo ng 1,000 peso bill na nilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas nitong 2022. Makikita rito ang larawan ng isang agila. Ang pangalan niya ay Imbulog, nang ibig sabihin, to soar. Si Imbulog na kalaunay tinawag na Vigo, isa sa mga agila ng Philippine Eagle Foundation sa Davao City. Ang iconic na larawan na ito ni Imbulog o Vigo kuha ng wildlife photographer na si Floyd Bermejo. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nagniningning ang mata ng mga netizens na mag-viral ang video na ito. Nang daan-daang mga alitap-tap na akalain mo mga bituin na sa kadilimay kumikislap-kislap. Ang eksenang ito nakuhanan sa kagubatan ng Masungi Georeserve sa Baras Rizal. Pero alam niyo ba kung bakit umiilaw ang mga alitap-tap? Ang mga alitap-tap isa na marahil sa pinakasikat na bioluminescent organism sa lupa. Bioluminescence ang tawag sa light o liwanag na iniimit o nilalabas ng isang living organism gaya ng alitap-tap. Resulta ito ng isang chemical reaction sa loob ng kanilang katawan. Nangyayari ito kapag ang oxygen nakocombine sa calcium, ATP o adenosine triphosphate at sa chemical na luciferin. Ginagamit nilang ilaw na ito bilang pandepensa sa mga predator, pati na sa paghanap ng mate o kapareho. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang kumakain daw sa oras ngayon ng nakilala naming plant hobbyist sa Negros Occidental ang kanyang mga halaman na kumakain ng mga insekto at maliliit na hayop. Anong klaseng halaman kaya ito? Kapag pinasok mong plant nursery na ito sa Murcia, Negros Occidental, mistulang ka raw nasa ibang mundo. Ang mga halaman kasing tumutubo rito, akalain mong sa TV o pelikula mo lang makikita. Gaya ng isang ito na hugis pitzel. Habang ang halaman namang ito parang bibig na may matutulis ng ngipin. At hindi lang daw ang kanilang itsura ang kakaiba, pati na ang kanilang diet.
Opo, kumakain po sila. At ang kanilang cravings, mga insekto at maliliit na hayop, ang tawag sa kanila mga carnivorous plant na mabusising inaalagaan ni Rafael. Nagsimula po ako 2021. Gusto ko mag-start ng something nagkakaiba. Kita ko yung carnivorous plant. Ang isa raw sa mga unang inalagaan ni Rafael, mga Venus flytrap. Active siya na kumakain ng mga insekto pag pumasok siya sa mga trap. Hanggang di na niya namalayan na ang kanyang exotic collection lumago na. Meron po akong ibang uri ng carnivorous plants. Meron pitcher plants, Sarracenia, Pingicula. Siguro mga more than 200 to 300 plants. At first, na-intimidate ako kasi nakikita ko lang siya sa mga movies. Pero when you see it na, tapos inalagaan nyo na siya, not that hard pala. Pero hindi ba delikadong mag-alaga ng mga carnivorous plant? Kuya Kim, bakit kumakain ng insekto at maliliit na hayop ang mga carnivorous plant? Ang mga halaman ay kailangan ng tubig, araw, at ng mga nutrients na nakukuha nila mula sa lupa. Ang mga carnivorous plants ay nakatira sa mga lupang hindi masyadong magaganda, kaya kulang sila ng nutrients na nakukuha rito. Ito ang dahilan bakit kailangan silang kumain ng mga maliliit na insekto at maliliit na hayop upang sila mabuhay. May iba't ibang carnivorous plants at iba't ibang paraan ng kanilang pagkain ng prey. Itong isang ito, ang Venus flytrap, may mga dahong maliliit sa paligid nito na kanyang feelers at nararamdaman pag malapit na ito. Pag sara nito at natrap ang prey, naglalabas ito ng mga digestive enzymes kung saan nilulusaw ang prey at kanyang nakakain. At eto naman ang pitcher plant. Kaya tinawag na pitcher plant, meron siyang pitchel na naglalaman ng malagkit na likido. Pagpasok ng insekto rito, matatrap siya sa likido at malulusaw at ito ang idadigest at kakainin ng halamang ito. Pero delikado nga ba mag-alaga ng mga carnivorous plant? Para kay Rafael, Di naman sila delikado kasi yung kinakain naman lang nila ay insekto at yung pinakang malaki nilang kinakain ay yung daga. tiyak naman manlalaki ang mga mata ninyo sa carnivorous plant na ito. Ito raw kasi ang pinakamalaki. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ipinangalan sa sikat na naturalist na si Sir David Attenborough ang Nepenthes attenboroughi o Attenborough spritzer plant. Maaari itong mabot ng 1.5 meters habang ang diameter ng pixel nito ay nasa 30 centimeters. Kaya naman ito ang pinakamalaking carnivorous plant sa buong mundo. At alam niyo ba ang unang namataan? Sa summit ng Mount Victoria sa Palawan. Patunay lang kung gaano kayaman ang biodiversity sa ating bansa. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na. Laging tandaan, kimportante ang mayalam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang mga mangingisda at residente ng Barangay Santo Rosario sa bayan ng Tibyao sa Antique, napatanong na lang ng isda for real? Nang dumagsa kamakailan sa kanilang dalampasigan ang libu-libong mga isda na kung tawagin nila bilong-bilong. Ang mga residente kanya-kanyang diskarte para makarami. Kaya naman banye-banyerang bilong-bilong ang kanilang nahakot. Paborito itong gawing sinabawan, binuro o di kaya inihaw ng mga Ilonggo. Ang mga bilong-bilong o mene makulata tinatawag ding moonfish. Ayon sa isang unpublished na pag-aaral ng licensed fisheries technologist na si Floyd Nixon Kalawag, kadalasang nahuhuli ang mga bilong-bilong o moonfish tuwing full moon. Tila sumakto naman dahil full moon ang mga nung November 15 ang araw na dumagsa ang libo-libong mga bilong-bilong sa Tibyao. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na. Laging tandaan, kimportante ang mayalam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang araw mga kapuso. Ako po inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Inanod ng mga tanong ang mga residente ng Barangay Calabuon sa Dumanhug sa Cebu. Nang sa kanilang dalampasigan, ito ang kanilang namataan. Karkas o labi ng isang hindi matukoy na lamang dagat. Napakalaki. Siguro mga 50 feet. Mga balat niya parang nang nawala. Laki yung mga buto. It's possible na it is a carcass of a whale or whale shark. Baka ito raw ay isang klase ng malaking pagi o stingray na kung tawagin sa kanilang lugar, salangay. Pero salangay nga ba ang inanod sa dalampasigan ng Dumanhug? Kuya Kim! Ano na? Ang karkas na nakita sa Dumanhug, Cebu ay pinaniniwalaang isang katawan ng isang giant oceanic manta ray. Anong klaseng sea creature kaya ito? Ang giant oceanic manta ray ay isang species ng pagi o ng ray.
Ito ang pinakamalaking ray sa buong mundo na umaabot ng hanggang 29 feet. Pero kahit sobrang laki ng isdang ito, ang kinakain naman niya ay sobrang liit. Kumakain siya ng halos microscopic na sea plankton. Ang mga giant oceanic manta ray makikita sa mga malalalim na tubig ng mga karagatan tropical at subtropical gaya sa Pacific Ocean, Indian Ocean at Caribbean Sea. Pero posible nga bang carcass o labi ng giant oceanic manta ray ang inanod sa Cebu? Ayon sa inisyal na pagsusuri ng BFAR Region 7, Yung body niya nasa advanced state of decomposition. Marami na kasing incident ng mga reported cases na most probable is a whale. May possibility din na shark. at ang tanging paraan lang daw para makumpirma ito, Kailangan mo ng sample, taxonomic identification. If you do DNA test, it will cost money. ano naman kaya ang ginawa sa inanod na carcass? Kailangan i-dispose na yung carcass as soon as possible for public safety. Libing namin the same day, sir. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.